Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella. At ito ang Kwentong Callroom, powered by the Pod Network. Appear tayo, Besh. Ang ganda ng setup natin, no? Oo, love Bago it. lang to, Thank for you our po. new listeners. Thank you, TPN. Wow. Oo, salamat. Oo. So, kamusta ka na nga? Okay naman, Besh. I'm Kamusta so na ang furry. buhay, buhay clinician, endocrinologist? Yeah! Ay, di pa rin sanay. Wow. Pero, well, syempre starting medyo matumal pa, ganyan. Pero may patients naman. Anong mga usual nilang kinokonsulta sa'yo? Syempre, diabetes, ganyan. Mga... Pero alam mo, ang napansin kong... Ang galit na naman Ay, siya. sorry. Ang curious ng mga pasyente. I mean, in a good way ha. Natutuwa ako kasi in a way, it's intimidating but it's also encouraging when patients ask. Parang mas empowered na silang magtanong or magkaroon ng information bago mag-consult Tsaka sa'yo. it means they're listening, they're interested, likely susunod sila sa sinasabi mo kasi Oo. parang, alam mo yun, even when we study parang kapag may back and forth, may discussion, mas naalala mo siya, ganyan. So, Oo. natutuwa ako, pero at the same time, na-intimidate din kasi parang, of course, there will be some questions na hindi ko masagot, ganyan, di ba? Tapos, syempre, as we know, ngayon, mas may access na kasi yung patient sa information. Yes. Dati it was just Google pero parang... Or, dati well, kahit hanggang ngayon naman, yung nakita ko sa kapitbahay ko, yung mga sabi-sabi, sa bagay, oo, di parang, ba? dyan pa lang parang meron ng... Na-try ni ganito, Oo. okay siya. Parang papasok sila sa clinic, meron na silang idea of what this is or ano kayang pwedeng ibigay. Or pwede ba to? Kasi ito yung ginamit ni ganito. Yan, oo. Ayan. Parang may na sila, may questions in mind, Oo. ganyan. Not really purely na, Doc, ikaw bahala, ganyan. Kasi Oo. sometimes it could be that way, na parang, Oo. Doc, ikaw na bahala, ganyan. Pero, di ba, we want it to be a collaboration, no? Parang sa isang podcast na alala ko, ang magandang pagkakasabi niya ay yung pasyente yung may most vote and yung may most stakes dito sa conversation na to. So, Tama naman, kasi kalusugan naman niya. kaya nga. So, kailangan, meron siyang, kumbaga may say yung opinion niya, ganyan. Oo. But at the same time, it gets challenging also as doctors kasi kailangan, lalo na with the influx of information, kailangan, mapanghawakan mo kung ano yung Tsaka parang yun na nga. guidelines, Oo, ganyan. tsaka parang gone are the days na sobrang paternalistic ng system. Na kung ano na lang sabihin ng doktor, yun na yun. I wouldn't say gone, but maybe less. Oo, na sobrang paternalistic. Not Meron that pa rin gusto naman. kong paternalistic yung mga doktor. Pero Oo. parang... What is paternalism? Ay, ikaw na, be. Ikaw na From the dyan. root word, Pat. ism. Mali. Potter. Harry Potter. Hindi, yung thinking na yung doktor yung bahala, yung Oo. doktor yung masusunod, Oo. susunod ka lang talaga. Yes. Na ayaw natin. It's not something we want, but hindi rin siya totally erased from society. But Oo. I do notice nga na ngayon, patients are taking more Control. agency over their health. Which again is a good thing, but it can also pose some challenges, di ba? At yan ang pag-uusapan natin for today's okay. episode. So, but before that, We are Kwentong Callroom Podcast. we're best friends and doctors, and our goal is to Demystify and humanize medicine. Wow, may So- coordination. Yeah! Oh. May ganun na, may paglingon na tayo. Okay, sige. Thank you for staying on. If you've been with us since we started out in 2022, we're still here, still doing podcasts, still plan to release new episodes every week. We release new episodes every Monday, 5 p.m. And we'd love for you to stay with us, to join the conversation, to like, subscribe, and to have fun. Yes. At sa mga new listeners, feeling ko kinlik mo to. Kasi yung title nito, pala desisyon, meron Ay, na. meron na? Dr. Google. Talaga? Oo, yun na We didn't talk about this. Paternalistic ako. Ay, today. Paternalistic ka Pero today, yun, okay? siguro na-curious ka, feeling ko non-MD ka, tapos na-curious ka, bakit nga ba mahilig ang mga patients na mag-seek ng information beforehand? And is that totally mag-consult wrong? kay Google. Ngayon, mag-chat GPT Yan, AI, na mga oo. symptoms at magkaroon na sila ng diagnosis na usually may cancer na kasama. Yung mga Totoo ganon. ba? Hindi, I mean, differentials, kung differential lang din naman, di ba? Oo. Anyway, so, bukod dito sa episode na to, marami pa kami iba-ibang episode Bakit na baka nakaganon gusto pa rin? mo.
Di ganyan. Bra, baka gusto mo, diba? We have Oo. episodes on specialization. Yes, we Kung have curious ka sa mga iba-ibang ginagawa ng mga doktor outside of the hospital. we have episodes then on yung track in med school. For where do you Oo. start? Ilang taon ba talaga? Oo. Ganyan. Books about medicine. Yan. Movies about medicine. Totoo? Meron ba? Wala. TV shows. Fake news siya. Sorry, TV shows. Okay. Oo. We also have episodes about things that aren't special to the medical profession, Like love. Yan. Dating, Rejection. finding out if you're in the right place, Dreams. ganyan. Keywords lang. Rejections, ganyan. Nasabi naman. Sorry, nasabi mo na ba? Not listening. O sige na. Sige. Ano pag-uusapan? Alam mo ba, Oo. na TV Hindi. Patrol to, Yung ano? itong topic na to. Akala ko tayo. Oh, yung mic. Buhay pa. Ano? Hindi, kasi naalala Recent ko. lang. Recent lang. Siguro, sa time, basta this year. Sure ako. Sa time ni Duterte. Ano ba? Sa time na ano? Ano? This year, 2026. Okay, this year. Siguro earliest ay January. Malamang January. Galit na galit ka talaga sa mesa. O ano? Anong sabi sa news? Na marami na daw patients na nag-chat GPT muna ng symptoms nila Oo. before pumunta sa doktor. Oo. As in, si Alvin El Chico pa yun. Naalala ko. Naalala Hindi ko si na yun. Karen Davila. Ay, hindi. At si Karen de Guzman. Hindi, so, ayun, may mga in-interview kung paano ba sila kapag may symptoms sila, pag Oo. may nararamdaman, anong ginagawa Anong sabi nila Yun sa nga, interview? marami na they go first to artificial intelligence platforms. So, it could be ChatGPT and similar platforms. But, di ba kahit naman sa Google, parang AI na yung unang lumalabas, Oo. di ba? Oo nga, si Gemini. Yeah, so may mga ganun ng platform. Kasi ang ano nila ay not everyone has the luxury to go immediately to a doctor. So parang Oo. tinatriage nila yung sarili nila kung ano kaya to, kaya pa ba? Yes, kasi parang minsan naman talaga they just want to hear some reassurance. So kung makukuha na nila yon na from a quick search that's free and that's convenient for them, parang yun yung gagawin nila kasi parang hindi na sila masayang yung leave or yung oras pupunta Oo. sa clinic. Tapos Oo. ito lang naman pala yung naramdaman At saka nila. yung iba siguro, bukod sa diagnosis, naghahanap din ng first aid treatment. No? Ano kayang pwedeng Pwede, inumin sa Or ganitong symptoms? Yung iba nga as ano lang, hindi naman sa gusto nilang hindi magpatingin, pero more of, kailangan ko na ba to i-ER? Saan ba to dapat dalhin? Oo. Sa clinic ba to? Or dapat ba sa ER na? Magpapa-hospital na ba? Or yung mga, saang doktor ko to dadalhin? Ganyan, mga ganyan. Sa system kasi natin, parang hindi pa streamlined, di ba? Parang Hindi pa primary care una kanya-kanya oo. tayo kung saan mo gustong pumunta. So Yeah. parang saan na nga ba ako pupunta? Yan. So, yun yung reason kaya more and more people are using artificial intelligence platforms or wherever they get their Oo, hindi information. lalo na kasi ngayon, uso na yung mga content creators na mga medical related. So parang nakakuha na rin sila ng information. Di ba kasi usually mga linya ng mga content creators, symptoms nagsastart, meron ka bang ganito? Oo, Baka oo. blank na yan. Oo. Tapos It yun na. could be this, ganyan. Oo. Mga clickbaity, no? Oo. So, doon nang gagaling. And of course, another layer to this is, of course, it comes from a place of uncertainty and fear. Again, ayoko kasing i-shame yung mga gumagawa Oo nun. naman, And oo naman. that's not the proper way to handle this. Kasi Oo. I really think ginagawa to kasi hindi naman sila nag-med school, di naman Oo. sila adept with medical information. So they'd like to get where they can, no? Lalo na Oo. kung may resources naman sila to do so. Yun nga yung sinasabi ko rin na dati mas masungit ako sa mga nag-Google na or nag AI na before, and lalo na kung mas nakinig sa kapitbahay o kaya mas nakinig sa mga ganyan. But right now, I've come to be more patient with these kind of remarks na ang lagi ko nang sinasabi ay naintindihan, parang hindi ko na agad attack kasi syempre you already put a strain in the relationship kapag attack agad yung sinasabi mo. Ako, parang recognize ko na ginawa nila yon, nag-search sila, nagtanong sila kasi takot sila, hindi nila alam, gusto nilang ma-assure, gusto nilang may matutunan, gusto nilang tama yung gawin nila, 'di ba? So it always comes from that. And kung mali man yung ginawa nila, ang tamang gawin na i-guide sila to it. Oo. No? So, Ako yung sinasabi ko nga dyan, parang, ano pong sabi? oo, Di ba? oo. Parang gusto mo nang i-explore eh. Tsaka kunwari magsabi na, nag-take ako ng supplement. Dati kasi attack ako kagad din. Ay, naku, ganyan. Pero, parang ngayon, sige po, ano po ba yung laman? Oo. Dala nyo ba yung picture? Pwede ko bang Oo. makita? Okay, para,
alam mo yun, hindi, maramdaman din nila na collaborative nga, na gusto mo din namang tumulong. It's just that, ang worry naman talaga natin sa mga ganitong unknown na, or not usually prescribed medications, ay di natin din alam kung anong laman and baka harmful kasi. Oo. So, all that being said, we understand that it comes from a good place, di ba? Oo. But, ang tendency kasi ngayon, or ang pwedeng maging tendency niya ay mas maniwala na talaga sila at wala ng additional filter, wala ng additional ano ba? Evidence. Oo. Isip ko EBM pero Ang drawback kasi ngayon, ang dami na very widely available na accessible na information, hindi mo na alam kung ano yung totoo. yun nga, yun naman yung problem with the boom of information right now. It's so hard to filter out the truth. Kahit sa content creators, Yes, minsan kasi hindi nila alam na mali na yung sinishare nila. Oo. Sana wala naman yung intentionally nagpo-promote. Marami na rin tayo nakikita na parang na-fake news yung mga doktor na ina-endorse to yung ganito. Siyempre, pag merong mukha nung doktor na kilala mo na alam mong mapagkakatiwalaan, yung associated product na fake ginawa, na in-associate sa kanya, paniniwalaan mo na rin, di ba? Hindi nga lang doktor, pati hospitals, Oo. parang statement or Facebook page ng hospital na to. Oo. Pero ang lalabas pala ay ginawa lang o Oo. kaya nilagay lang yung logo kasi Oo. sobrang accessible na ng logo ng mga ospital, mukha ng mga, and lalo ngayon may mga deep fake videos Oo, na AI, di ba? Yeah. Oh, AI pa more. Well, hindi mo kasi malalaman or hindi mo ma-differentiate. Mahirap, Oo. no? Pagaling ng pagaling yung AI, di ba? Sa ganyan. Nakatakot nga eh. Kaya nga, another topic entirely. But we should really be careful in what we put into the artificial Oo. intelligence platforms. Kasi napupunta sa database nila kung ano man yung lalagay natin. Yes, So, oo. well, that's another topic entirely. But, all this to say na ang lagi ko sinasabi ay, tandaan nyo, yung mga pinopost sa internet, wala namang filter dyan kung tama or mali. Unfortunately. Yeah, wala namang way para hindi ka pwede mag-post kung hindi. Kasi alam mo yun, sasabihin na ba, siguro dahil lumabas naman dito, totoo siya. Kasi minsan kung ano yung most like, parang kung medyo okay naman at logical, paniniwalaan mo na without counter-checking yung facts. Tsaka, yung ordinaryong tao, aminin na natin, nagsuscroll lang yan, hindi naman yan, totoo kaya to? Sige, let's search in PubMed. Diba? Hindi naman ganun, diba? So, kung ano yung lumabas sa feed, yun na yun. So, may mga nagsasabi kasi na, hindi na kailangan ng doktor kasi na-ChatGPT naman, di ba? Pero, I'd beg to disagree na all this information, and all the more that all this information is available, all the more that we need to properly filter it out. Diba? Oo. So, ngayon, bakit nga ba kailangan pa din? Or bakit we still, hindi naman sa sinasabi ng huwag kayong mag-AI. Again, naintindihan namin bakit. Pero, bakit kailangan pa rin nating magpatingin sa doktor or magkaroon ng additional layer of scrutiny sa mga nakikita natin online. Siguro unang-una sa lahat, kung zoom in na tayo sa AI, no? Sa AI kasi mismo, hindi, okay, kinaklarify ko lang. Kasi depende kasi sa ini-input mo. Yeah, that's true. So if you input less information or less symptoms than you have, na ano pa yun so depende kasi kung ma-recognize mo on your own yung symptoms, yung signs, yung mga physical na nakikita, baka hindi mo mapansin na bago pala yun or hindi pala siya normal. So nalilimit doon. So yung AI, pag feed mo sa kanya information na yun, mas limited yung information na bibigay niya sa'yo. Na hindi sa palagay ko, dahil nga iba yung mata or iba yung judgment ng isang doktor sa hindi doktor dahil through years of training, may benefit pa rin talaga na makita ka ng doktor kasi may mga nuances pa rin na hindi mo ma-recognize sa sarili mo na ma-recognize ng doktor. And parang kahit pa kasi sinasabi nila may guidelines naman, ganyan. There will always be exceptions to the rule, there will be gray areas na ang papasok na doon, clinical judgment. Na hindi, unless, hindi ko alam in the future, pero kasi parang hindi enough na i-feed mo lang siya sa system tapos kung ano yung sabihin niya. Tsaka di ba ang sabi nga sa atin, sa AI, highly dependent talaga siya sa ibibigay mong information. Yeah. Kasi kung ano siya anong tawag? Garbage in, garbage out. Yeah. So, kung pangit yung database niya or kung kulang yung information na natatanggap niya, hindi, yun lang yung thing to work with. And ano pa nga prone din siya to hallucinations, ganyan. Meaning, gumagawa siya ng information na hindi nag-exist. Yeah, no. Explain mo, Besh. Yun na yun. Ayun na ba? Tama. Yun na yun.
Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Naniniwala ako na time and experience does hone our skills in such a way na in terms of pattern recognition, there's an additional layer of nuance na hindi makukuha from basic AI or Oo. or just a Google search, Oo. di ba? Sa mga heuristics. Heuristics, okay. Oo, hindi lang naman pattern recognition, di ba? Oo. Parang meron ka ding ano yung pinaka-common sa Yan. age ng Oo. ito. Oo. Kapag ganito, ito yung constellation nga of symptoms for his or her age. Yeah. So parang meron pa rin, tsaka parang, alam mo yung unang tingin mo pa lang, meron ka ng hinala eh. Pagpasok pa lang, ginudge mo na. Hindi, ako naniniwala ako sa gut feel. Oo. Na parang kutob, lukso ng dugo. Ma? Iba pala. O na, alam mo yung, di ba sinasabi natin yan? Parang may off. Ganyan. Oo, parang mag- kang hindi komportable na feeling na, parang Oo. meron akong namimiss eh. na parang alam mo naman na kung based sa guidelines, pwede Tama naman. Pero parang, May something parang eh. oo. And you could be wrong sometimes. But you could also be right, yan, diba? oo. So, sana I don't know, I still believe na may narating naman yung pinag-aralan natin and na Oo. may benefit na i-filter pa siya Oo. through the eyes of a clinician. At saka minsan din kasi, lalo na sa atin sa Philippines, well, in a way, maswerte tayo kasi parang yung information na nasa database ng AI, medyo biased pa rin siya sa Western countries, sa mga whites. Yeah. So oo. parang kulang yung information na ibibigay niya sa'yo dahil hindi siya contextualized sa Yeah. mga Filipinos. Kunwari, as simple as TB. Hindi naman yan as common in Oo. other countries. Lalo na kung di mo babanggitin sa prompt na Filipino ka, ang lalabas doon, baka magkaroon ka ng some rare disease sa Pilipinas na common sa US, di ba? Tapos, ang tendency pa ng AI, dahil nga, let's say, it has this whole database of information, ma-flood ka din ng information pabalik. Diba? Na Ang hindi mo dami alam paano nun. i-filter, di ba? At saka, baka mag-cause siya ng unnecessary anxiety. Yun. Kasi ano din yan nuance din natin yan pag nagsasabi sa pasyente na ito yung possibilities. Oo. Kapag alam mo na hindi makakatulong na ilagay mo lahat ng differentials, una, haba yung consult. Ikalawa, hindi siya makaka-comfort talaga sa Oo. pasyente. Kasi parang kung tutuusin, any symptom alone Oo. can be cancer. Totoo Diba? yan. As Any in, symptom can be kahit yung cancer. pangangati, pwede nga eh. Diba? Oo, pwede talaga. As in, there is a way for you to connect something to something else. Na, Oo. we know this kasi nung kami ay mga Students. mga anong tawag dun, walang muwang na med Oo. students na Lagi yung may cancer. hindi, yung alam yung parang enough yung alam natin para matakot pero hindi enough para Para kumalma. gumamot. Kumalma. So parang around grade tutuloy. Second year, third year med, parang magdi-discuss tayo o anong isipin nyo pag ganito. Parang may tendency pa tayo nun na magkaroon ng very far-fetched differential na ang layo-layo Kaka-house MD na. mo yan. Oo, na parang it could still be this, ganyan. Tapos parang yung preceptor natin, oo, pwede naman. Pero, Gets ko na ngayon. oo, parang, Ito naman. o parang, sige. O kaya mga, pero alam mo, parang yung lupus, parang mas naging likely na nga siya, okay. di ba? Oo. Depende talaga. Depende sa context, depende sa background, depende sa setting. And kahit within the same country, pwedeng iba-iba yung manifestations, Oo. ganyan. Or iba-iba yung i-expect mo. Oo. O parang may mga certain subgroups na mas expect mo to. Pero naisip ko to rin, no, pwede siguro if you want na maging patient-centered talaga yung health, I don't know, baka pwede nating turuan yung patients on how to properly use, no? Actually, dun sa sinasabi ko TV Patrol episode, Oo. may in-interview silang doktor Oo. on, yun na lang pala. Sige. O na Pati natin invite. Ay, sorry. Oh. Parang cardio siya, na Oo. anong tingin niya na yun nga gumagamit ng AI yung patients. Like us, hindi naman niya totally Hindi antagonistic. Oo, hindi siya totally antagonistic kasi nagagamit naman din talaga natin ang Kahit AI. tayo din naman, Oo. di ba? Pero ang point niya ay kailangan pa rin ma-filter siya with clinical judgment na Oo. ingat tayo na umasa tayo completely because it could go both ways. One, we could be adding unnecessary
anxiety and complication to something very simple. Or at the other end, pwede naman din na sobrang infantilize or sobrang ma-simplify isang bagay na could be something serious na pala. And masyado siyang nuanced para iasa lang na magigets na yon ng whatever platform we're using, whether that's Google, ganyan. So, kailangan pa din na kung talagang may nararamdaman tayo, lalo na kung medyo disturbing sa atin, uncomfortable, o kaya parang distressing na, patingin pa din natin. Kasi ano din ngayon I don't know, yung kung napapansin mo ba, or algorithm ko lang ba, parang daming galit sa doktor. Baka sa'yo lang. Hindi, pero totoo nga. Parang mas ano na siya. Kumpara in the past 10 years, parang lately nga, mas maraming issue na. O parang bukod sa, ayun nga, mas marami ng information na available to patients, parang mas mapuna sila sa mga doktor, mas likely na magreklamo, from all sorts of things, magreklamo sa PF, Parang di ako magreklamo surprise siguro kung 20 years down the line, magiging litigious na, litigious, ano Tagalog matawag doon? Demanda. Magdemanda na yung mga pasyente sa doktor. Kasi parang, ano na din, and yun yung hindi ko nagugustuhang path forward na parang magiging ganun naka-strained yung relationship ng pasyente at ng doktor bago pa sila magkita at bago pa magkaroon ng any conversation. I think what I hate the most about it is it removes the humanity on both ends. Parang, para sa'yo, yung pasyente na-google na. Tapos para naman sa pasyente, ay, yung doktor hindi marunong. Or parang, yung doktor hindi pinansin yung ganyan to. Alam mo yung, hindi pa kayo nagkikita, magkaaway na kayo. And that could be what happens when technology is good for so many things, but it could also be a weapon, something to weaponize each other, diba? So kaya nga, bukod na nga sa doctor shaming, ang dami pang ibang issues na, alam mo yun, nag-aaway lang tayo na hindi naman dapat natin kaaway isa't isa. All the more that doctors and patients should be helping each other. And I think part of humanizing, yun yung ating battle cry on this podcast, part of humanizing medicine and humanizing doctors is also recognizing na tao tayo, we're doing our jobs, we're trying to do our jobs well, and we're not here to antagonize anyone at ayaw din natin ng away. Sana may ganun din tayong kasi on both ends parang yung doktor nagagalit sa pasyente, yung pasyente nagagalit sa doktor. So I don't know if it's just my algorithm, pero parang lahat na lang nag-aaway. I mean, wala yung winner tonight. Yun nga. So I really believe even outside healthcare that the best way to utilize whatever human consciousness we have is to do that in collaboration. And that includes a doctor-patient relationship, that includes guidance technology, yan, or kung saan nahanap ng information. Yeah, Di ba parang ikaw nga sabi mo, gina-guide mo na lang sila kung saan sila kukuha? Oo, kasi kung may information... I mean, leverage that curiosity. Na parang, okay, so kung talagang gusto nyo, you want to know more and hindi ko na ma-discuss dito, anong word yun parang, okay, alam ko po, kulang yung time natin, ganyan. These are some resources that you can trust and I trust also. And hindi na lang sila parang very obscure na websites They're on Facebook, they're on social media. Or minsan kung content creators na pinagkakatiwalaan mo, for example, sa field mo, di ba? Oo, yung kasambahay namin, hi Dada. Parang, may mga pinapanood kasi siya na kung ano-ano. So parang, hindi, sundan mo si pangalan ni Sir. Ayan na, si Sir Nemo. Yan, oo. So parang ito yung page niya, panoorin mo to. Nephrologist, yes. Nemo Trinidad. Tsaka siya, na-guest na rin namin siya on the pod. No? So, because information is there and we just need to filter out what can be helpful. And we can help patients filter that out. And we want to help. So, masamang... So, ano nga bang gagawin ng mga doktor na nakikinig? Ayun, sa mga doktor na nakikinig ngayon... listen to more. Nag-promote. Ano? Well, we should first recognize nga na all the information is already available and we can't stop our patients from checking. I mean, sobrang antagon. Ay, wag ka ba ikinig kay Google, ganyan. Parang na para bang bibigay mo yung number mo para pag nagtanong siya sa'yo, ite-text ka niya at mag-reply ka. Hindi naman. So parang dapat alam natin na our patients are on social media, have information available to them, will be subject to this information, to tanggapin na natin yun. Yeah, so
una, maging open tayo na available sa kanila at na maging open tayo na tulungan silang hanapin yung information na yon. And even siguro at the start pa lang, pag may binigay na information, open to discuss. Huwag mo nang i-reject yung idea, di ba? Pag-usapan nyo. And kung hindi ka agree sa ginagawa or sa in-advise, kailangan natin ng more training dito on how to address these concerns. How to acknowledge, validate what they feel, o ano yung purpose, and then steer in the right direction. Yes. Kasi to our defense naman, kaya naman tayo iffy about some supplements or some health practices kasi we know that there's potential harm. And ayaw din natin. And so kailangan mapaintindi natin yun in such a way that will not be discriminating or dismissive of our patients. Kasi narinig ko yan yung pinsan ko, parang sabi niya, ayaw daw talagang kapag dismissive yung doktor. Kasi nagtatanong siya kasi di nga niya alam. So, nafe-feel daw niya kapag medyo sinashrug off lang siya ng doktor or hindi pinapakinggan talaga yung concerns niya. It all really comes down to making sure that we listen properly and from listening we are able to address the concerns kasi if we listen properly mas makikita natin kung saan nanggagaling to. Is it just a matter of takot ba sila? Alam mo, ginawa ko yun once. Umiyak siya, nagulat ako, as in sabi ko parang ang dami niyang tanong, tapos parang ang dami nang pinagpuntahan nung usapan, tapos parang ang ending, Mami, pinanggagalingan ba tong takot nyo? Kasi mukhang ang dami nyong concerns. Pero umiyak siya. Ay, hindi ko na i-reveal ba? Ay, hindi ko na i-reveal. Sorry. Pero ang point lang ay, hindi lang siya simpleng gusto lang nilang sumuway. Yeah. At mag-try ng iba. May Oo. underlying reason yan talaga that you have to be, somehow probe, di ba? And ang inaano ko nga na wala namang tao na gugustuhin i-harm yung sarili niya intentionally. Mag-self-sabotage. Oo. Whether loved one niya or ano, lahat yun ay, syempre gusto niyang mapagaling yung sarili niya. Or, gumaling. Oo. So, i-acknowledge natin yun. Parang hindi tayo nag-aaway. Kasi nakaka-stress na parang ang direction na pinupuntahan natin ay wala nang maniniwala sa doktor, wala nang maniniwala sa pasyente. Parang we're also distrustful of each other. And it really isn't good when we make each other enemies. When there's when there's an enemy to point at, ang totoong kalaban naman dito ay sistema, and that's often not something we can easily point fingers at. So mas madaling makipag-away sa nakaharap na natin. But we should resist that urge na makipag-away, magalit. And that goes for both the patient and the doctor. Ang ganda. Ay, wow. Ang gandang closing. Oh, yes. Gusto ko yung pina-close mo na. Ay, sorry. Di ba? Okay na. Sige. So, sana we continue to have conversations like this para hindi na tayo nag-aaway. Kasi nasa-stress. Ayoko yung may nag-aaway. Nasa-stress ako. Sige, noted. If you like this episode, please follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify and YouTube. We drop new episodes every Monday, 5 p.m. You can also follow us on social media for more chika and updates. We're Kwentong Callroom Podcast on Facebook and YouTube, at Callroom Podcast on X, Instagram, Threads, and TikTok. You can also join our Discord community, Callroom Tambayan, our official community server where you can find us at iba pang mga ka-callroom. So each week... Alam mo, tanggalin na nga natin to. Sige na, di wag na. Ikaw na. Ayoko na. Dali ka usap. Ano nga yun? And if you want to, if you have a Kwentong question, concern, or chief complaint, open para ng kwento mo sa Callroom. It's a Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede namin yan sagutin in one of our future episodes here on Kwentong Callroom Podcast. To submit, just find the link in our social media pages. Wala na expectations, no? Kung merong ma-post, di meron. Ganun. Sagot kayo pag meron. Oo, di ba? Ano na nga yan? Sa mga brands dyan, sponsors, hindi kami tumatanggap na related sa gamot. I'm so sorry. Kung supplement ka, sorry po. Siyempre, hindi ka welcome. Di para namin sinira yung sarili namin. But, if you're interested to collaborate in some other way, kung sino ka man, you can reach us via kwentongcallroom@gmail.com. Or if you want to invite us to a talk or something, yes. pwede naman. Another episode. Hosting era. Ay, oo. Kasal. Tama. Sorry. Pwede Sabi ko naman. anong kasal? Okay. Host Oo, ng kasal. diba? Oo, kasal. Hindi na kayo kakasal. Sorry. Go. Mayroon pa ba ako? Wala Wala na. Okay. With that, I'm Ella. And I'm JB. And this has been Kwentong Callroom.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.